Ikaw ba ay nag-aalala tungkol sa pera at parating kapos na lang ang iyong sweldo at kinikita? Parang feeling mo sobra ka na talagang stress sa pagbabayad ng iyong mga bills at obligasyon sa utang. Yung feeling mo ba na wala na nangyayari at talaga nawawala ka na ng pag-asa? Kung yan ang sitwasyon mo, may maganda akong balita sa inyo. Because in this episode, I'm gonna teach you on how to say to goodbye to financial stress and how you can take control of your financial future. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, I'm going to talk about on how you can really get out of financial stress. Alam mo, ang financial stress po ay hindi po nawawala habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. According to survey, 72% ng mga adulting, they feel stress about money at least once a month. Kasi once a month din tayo nagbabayad ng mga bills. And then 25%, ang financial stress daw ang nagiging cause po ng mga tinatawag na anxiety and depression. And then 40% ng mga empleyado ay nagsasabi financially stressed sila dahil nga sa dami nilang babayarin at trabaho sa buhay. Kaya nga kung titignan po natin, huwag natin i-ignore kung kayo po ay dumadaan sa ganitong sitwasyon. Kasi number one, pagka tayo po ay financially stressed, ito ay nagkukos ng mental and emotional what we call a strain. Ang hirap makatulog, ang hirap gumising, iba ang pakiramdam pag wala kang pera. Iba ang pakiramdam kung talagang may babayaran kang bills. Iba ang pakiramdam pag may babayaran kang utang. Iba ang pakiramdam kung kailangan mo magbayad ng gamot at ng ospital. And then not only that, pag hindi mo na-address ang financial stress, this will also not only become a mental and emotional problem, but this will also lead to relational problem. Kayo ba ay nag-aaway tungkol sa pera? Ayaw nyo pag-usapan ng pera. At pagka medyo pinag-usapan ng pera, nagiging sensitive na ang bawat isa. Alam mo, sa totoo lang, may nagsasabi nga, the love of money is the root of all evil. But I would also say the lack of money is also the root of all evil. And then also, syempre, pagka tayo po ay walang pera, ang daming opportunities po ang nawawala po sa atin. Ito lang po, I want you to imagine this, na every single month, pag sweldo mo, kapos, pagkatapos yan, kulang, utang, bayad, utang, kulang, utang, bayad, utang, at yan ang magiging sitwasyon mo for the next 5 years. How would you feel? Grabe, no? Alam mo, itong reality na intindihan ko. The longer you delay addressing itong problem na ito, the longer na may stress ka and the harder that you can recover. Ito lang the good news is this. To every problem, there's always a what? Solution. Because if you're not part of the solution, you're part of the problem. And this is what the channel is all about. Kaya nga, sa episode natin na ito, I want you to imagine this. Na darating ang panahon, wala ka ng utang. Darating ang panahon, meron ka ng ipon para sa emergency fund. Darating ang panahon, nakakaipon ka na para sa dream car mo, dream house mo, dream vacation mo. And then, I want you to imagine na darating ang panahon na sobrang dami ng pumapasok ng pera at alam mo na kung paano siya i-manage, palaguin, at confident ka na sa paghawak ng pera. So, ask yourself, what would your life look like pag hindi ka na-stress tungkol sa pera? Sige nga, pakitype nga sa comment section. Ano kaya magiging itsura ng buhay mo pag wala ka na talagang iniisip sa bills, sa tuition fee, sa mortgage ng bahay, wala ka nang iisipin. And I want you to imagine this, yung i-feel mo, how much peace of mind would you gain kung meron ka na talagang regular source of income? So guys, isipin mo ito mabuti ha. Kaya nga, kung tatanungin mo ako, I am a product of this. I used to be financially stressed. Let me tell you the truth and the truth will set us free. Ako po ay sobrang stressed. I can still remember nung ako po ay may traditional business pa. To the point na talagang last 8,000 pesos na lang ang pera ko sa loob ng bangko. May bills ako, kuryente, bahay, babayaran ko. Tapos on top of that, may empleyado ko. Sabi ko, paano magkakasya itong 8,000 at wala pang papasok na pera? So, madidelay talaga, magne-negative talaga ako. Sobra akong stressful. Araw-araw, yan na lang iniisip ko. Bago ako matulog, tinitignan ko yung bank account ko. Buti lang may kaibigan po ako. Nagbigay po sa akin ng magandang payo. Sabi ko sa kaibigan ko, nai-stress talaga ako. Anong gagawin ko? Ano ba ginagawa mo? Gabi-gabi, bago ako matulog, tinitignan ko yung bank account ko. Hindi naman madami. Ganun ba? Gusto mo talaga mawala ang stress mo? Oo. Sige, ganito. Bukas ng umaga, pagising mo, withdraw mo yung last 8,000
8,000 mo, pamigay mo. Sabi ko, sandali lang. Last 8,000 ko na pamimigay ko, lalo may stress. Hindi, pag pinamigay mo, sa gabi, pag uwi mo, anong gagawin mo? Diba, titignan mo yung bankbook mo. Ano makikita mo? Wala, diba? Eh di wala ka ng problema. Sabi ko, nagpapatawa ka ba? Hindi magandang biro to. Sabi niya, eto yun. The reason why you're worrying kasi meron ka pang kakapitan. Pero pag wala ka ng kakapitan, kanino ka kakapit? That's where I realize when worry ends, faith begins. The reason why I'm worrying too much because meron pa akong kakapitan eh. Pero nung wala na akong kakapitan, doon ko na-realize talaga, kay Lord na lang akong kakapit. And truly enough, I had that revelation. And then without that friend of mine, yung coach ko niyan, na tinawagan ko, yung financial coach ko, he was the one actually taught me about finances. I don't think I will be out of that situation. Kaya nga, I just want to encourage you. Kung ikaw nasa financial problem ka ngayon, financial stress ka, probably what you need is a coaching session. A person who can really guide you, a person who can really make a financial assessment kung nasaan ka talaga para mabigyan ka ng step-by-step guide to overcome financial stress. In reality, I don't know kung na-experience nyo to. Napakadaling magpayo sa ibang tao pero pag ikaw na sa gitna ng ganitong sitwasyon at problema, napakahirap payuhan ang iyong sarili. Agree? You need someone to help you out. Kaya nga, guys, if you are looking for someone to help you, what you need, number one, kung gusto mo talagang makalabas, this is first thing that you need. Personal financial assessment. Kailangan malaman mo kung nasaan ka at paano ka makakalabas. That's number one. Number two, kailangan mong matutunan kung paano ka talaga mag-manage ng pera at makalabas sa utang. Number three, kailangan mong matuto kung paano madagdagan ang iyong kita. Kahit na gusto mong bayad sa utang, pag hindi nadagdagan ang iyong kita, hindi ka makakalabas sa utang. And pang-apat po, kailangan po, pag kumikita ka na, ang goal mo, paano po pang mapapalago ang pera. Para pagdating ng panahon, kahit di ka na nagtatrabaho, papasok pa rin ang pera. Ang tanong ko, yan ba ang gusto mong mangyari sa inyo? Pag yan ang gusto mo, may good news po ako sa inyo. You don't have to figure this out alone because we have already a community. It's called the TYL community who will guide you towards financial freedom. At ang program po na ito, itong community na ito is to help you to break free from financial stress so that you can take control of your money. Doon sa TYL, parang ramdam mo na every time na uma-attend ka ng mga meetings sa mga seminar nila, alam mong hindi ka nag-iisa. Happy na naging part ako na itong community kasi sobrang namomonitor ko ng in and outs ng cash flow ko, which is very important since nag-run ako ng sarili kong business. Ang dami ko natutunan, paano mag-handle ng finances. As an OFW, dapat talaga marunong tayo. So, Searching Kitan, I'm really grateful na kasama ko sa community na to and I hope you will be more blessing pa sa ibang tao. Kaya mga kapatid, if you want to be part of our community, yung TYL, please do join us. Do not treat this just as a cost. This is an investment in your future. Kaya gusto kitang tanungin, how will your financial look like 3 months, 6 months, 12 months from now pag wala kang ginawa? I think you will be in the same situation. Kaya if you're tired in the cycle of financial stress, itong community may be the answer for you. So if you're interested to be part of this community and to know more about this community, all you need to do is just type TYL in the comment section or just go to the link sa comment section. I-click nyo na yung link to be able to know how can you be part of this. Kapatid, you can still get out of financial stress. Alam mo, the greatest mistake that you can do right now is do nothing. Take the first step towards financial freedom today by helping yourself. So in the near future, you can help others. Sana naliwanagan po kayo sa episode natin na ito. Yan ang layunin ko, ang goal ko, na makalabas ka sa problema pagdating sa pera. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.